Hello mga kagana, kamusta po kayong lahat? Ako nga po pala si JP and welcome po sa aking vlog. Hopefully po is okay naman po kayong lahat. Andito ako ngayon sa sasakyan kasi kakauwi ko lang. Tapos ngayon is meron pala kami na-receive na letter regarding po dito sa tinitirahan namin. So medyo hindi ganun kaganda yung letter na laman nito. So ito yung letter kung saan yung dito sa bahay is parang lilipat ata kami ng bahay or what. So ito pong letter na to kasi medyo matagal ko na rin itong hinihintay. Hindi lang naman pala ako ang naghihintay ng letter na ito kasi lahat po ng tenant po dito sa my property. Ang letter na po ito kasi is nagsasaad ng pagtaas po ng aming renta po dito sa aming tinitirahan. So dati kasi okay pa po yung presyo, tsaka mura pa po yung bahay namin. So ngayon parang dumoble po ata siya or trumiple times 3 po yung presyo ng aming renta ng bahay dito. Actually, hindi naman po kami yung nagbabayad, which is yung company naman po. Syempre, nagwo-worry din po kasi kami kasi kung hindi papayag yung kumpanya namin, wala kaming magagawa kundi lalayas talaga kami. So, hindi ko alam kung palalayasin talaga kami dito sa bahay na ito para maghanap ng iba or ng mas murang bahay. Sa ngayon po kasi, yung bayad po namin sa bahay is 3,500 cedis lang. That one is around 30,000 plus per year. Yes. Something ganon niya. Kasi ngayon mas mahal na yung renta. Dati parang mga $100 or $300 lang ata or less yung bayad namin sa renta. So ngayon, yung sa letter na ito is mas lalo na siya nagmahal. $750 na po yung aming babayaran per month. Yes, napakalaki. Grabe, 'di ba? $750 per month yun siya. So malaki masyado. Sabihin mong mga 30,000 to 35,000 pesos per month yun ang bayad sa bahay namin. Hindi pa kasali yung tubig or kuryente. Tapos yung maintenance ng bahay, hindi pa siya kasali. So medyo nagmahal talaga siya. In-inform ko na rin yung company namin kung okay lang ba sa kanila yung $750. So sabi nila, maghanap na lang daw muna kami ng bahay or apartment na mas mura kesa sa current na price nitong tinitirhan namin. Kasi wala no choice talaga kasi malaki talaga. Sabihin mong $750, let's say in a year, almost sabi natin $10,000. So malaki talaga siya. Yes. Kasi mayroon pa siyang maintenance charge kasi kasama na sa renta yung babayaran mo 1 month for yung sa maintenance, yung sa labas ng property, yung sa security, tapos sa pool or kung so whatsoever pa po na inaayos po dito sa premises ng apartment namin. Alam po, nakita nyo na po yung apartment namin. So, labas-loob. Tapos, tignan ko na lang kung maghahanap na lang muna ako ngayon ng apartment or flat or bahay na pwede naming lipatan na which is cheaper. Kasi $700 or $600 kung papayag yung company. Kasi lahat naman kasi sa company po i-rely. Kung hindi papayag yung kumpanya, so wala talaga kami magagawa kundi maghanap ng mas mura. Kasi sa paghahanap po talaga dito ng tirahan is hindi ganun kadali. Yes, maraming mura which is hindi ka sure sa safetyness mo ng pamilya mo, yung sa lugar. Kasi minsan ibang lugar dito is binabaha kapag umuulan. Tapos
palaging walang kuryente, tapos hindi rin safe yung lugar. So yun po yung mga bagay na kailangan i-consider kapag maghahanap ako ng bahay. Yun po yung mas importante talaga, yung safetyness namin lahat dito. At yes, so hindi ko alam talaga kung ano yung magiging plano ng kumpanya. Sana nga po is pumayag naman yung kumpanya na magstay pa kami dito sa bahay namin, kasi alhamdulillah okay naman kami dito sa bahay. Tapos malaki naman po yung bahay namin. Kung may mga darating or may bisita is pwede po silang magstay sa bahay. Kasi kung sa ibang lugar 2 bedrooms lang or 3 bedrooms is medyo may kamahalan na talaga siya. So ito sa bahay namin, kung tutuusin, yung renta na yun sa ngayon is mura na po. Yung $700 to $750 is mura na po yun siya per month. Tapos malaki na, tapos safe ka pa, okay pa yung lugar, hindi binabaha, hindi nawawala ng kuryente. Kung wala namang kuryente is may generator naman, tapos may security, so provided naman yun siya lahat ng property. So update ko na lang po kayo sa mga susunod na mga araw. Maraming salamat po sa panunood at pakikinig sa aking vlog. Maraming salamat and see you again.